Anim ang sugatan sa pagdaog ng truck sa bayan ng Isulan. Pagsampa ng kaso sa isang lalaki na nanuntok sa kapital ng Tagisa, bayan ng Libak, tuloy. Candidates briefing at integrity pledge signing para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 isinagawa sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na mga paunay balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 9, taon 2023. Anim ang sugatan sa pagdaog ng truck sa bayan ng Isulan. Narito ang ulat. 6 katao ang isinugod sa pagamutan matapos pumaligtad ang isang forward truck na may kargang bigas sa kahabaan ng Purok Pag-asa, Barangay Kulambo, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon sa impormasyon, 9 katao ang sakay ng nasabing truck at 6 na kinailangang dalhin sa pagamutan. Sumabog umano ang gulong ng nasabing truck kaya't naging dahilan ng pagbaliktad nito. Galing umano sa bayan ng Santo Niño, lalawigan ng South Cotabato ang truck na nakatakdasan ng ihatid ang mga bigas sa bayan ng Isulan. Rumesponde naman sa lugar ang mga ambulance ng Sultan Kudarat Rescue para maalalayan ang mga sugatan. Inaalam pa sa ngayon ang news team kung sino ang driver at pangalan ng mga sugatan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Pagsampa ng kaso sa isang lalaki na nanuntok sa kapitan ng Tagisa, bayan ng Libak, tuloy. Narito ang ulat. Hindi iuurong ang kaso kahit ng public apology at kahit binawi na ang akusasyon na si Kapitan Albert Guasin. Di umano ang naunang nanakit sa 21 taong gulang na lalaki kaya siya sinuntok noong Sabado ng umaga sa Barangay Hall na kung saan doon ginawa sana ang pag-uusap sa pagitan ni Chairman at ang pamilya ng 21 taong gulang na lalaki. Mismo ang ama at ina na ang sumadya sa himpilan ng isang radyo sa bayan para humingi ng tawad sa nangyari dahil nakapiit na sa lock-up cell ng Libak Municipal Police Station si Dave Huayang, ang responsable na nanuntok sa kapitan ng Barangay Tagisa. Nagugat ito nung itinuro ng saksi at biktima ng pamamato sa kanto na si Dave Huayang ang nasa likod kung saan may nasaktan bunsod ng nasabing insidente. Ayon sa ama ni Dave na si Popong Huayang, saksi din siya sa panununtok ng anak at ikinagulat ng lahat dahil hindi sukat akalain na gagawin ito sa kapitan. Aminado ang ama ni Dave na malaki talaga ang pagkakamali ng anak, lalo at tagapamagitan lang sana si Kapitan Guasin sa nangyari noong Sabado. Humingi din ng kapatawaran ng ama at ina sa mga kumakalat na impormasyon na si Kapitan Guasin ang naunang nanuntok kay Dave kaya nagpakawala ng suntok si Dave kay Kapitan Guasin. Sa isang pahayag kay Kapitan Guasin, tuloy ang kaso kahit nag-public apology sila. Ito ang naging matipid na sagot ng kapitan dahil alam naman ng mga saksi at pamilya ni Dave na tanging investigasyon lang sana ang mangyayari noon kaso nauwi sa panununtok.
Nagsampa na ng kaso si Chairman Guasi laban kay Dave Fuayang sa piskalya ng bayan ng Isulan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, candidates briefing at integrity pledge signing para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 isinagawa sa lungsod ng Tacurong. Sa huling pagkakataon, nagsama-sama ang mga nais kumandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 sa isang candidates briefing kasabay ang nagdaan sa malinis at maayos na halalan ngayong ika-30 ng Oktubre kasalukuyang taon. Maaga pa lang dumagsa na sa Tacurong City Cultural and Sports Center ang kakandidato kasama ang ilang mga kasamahan sa linyada. Isa-isa naman ang pagbibigay ng briefing na pinangunahan ni Atty. Dindo Epino, Election Officer ng COMELEC Tacurong. Kasabay rin nagbigay ng briefing ang mga kapulisan at kasundaluhan na pinakiusapan ang mga kandidato na maging patas at iwasan ang kaguluhan. Sa panig naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR, pinaalalahanan naman ito ang mga dumalo sa buwis na babayaran, partikular na sa Statement of Contribution and Expenses o SOSE, pagkatapos ng halalan, manalo man o matalo. Sa kasalukuyan, nasa 950 ang bilang ng mga kumakandidato sa lungsod sa Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. Dumalo sa aktibidad sina Chief of Police ng Tacurong City PNP, Police Lieutenant Colonel Brian G. Bernardino, Revenue District Officer Eileen A. Punsala, City Local Government Operations Officer Victoria Dolido at Joint Task Force Commander Colonel Ronel Manalo, ARF, GSC, PA. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw. Kaibigan.